Ni hao mga man, welcome sa day 1 and 2 travel vlog to Zhangjiajie and Changsha City in Hunan, China. Day 1, flight namin from Manila papuntang Changsha, and this is a connecting flight via China Southern Airlines, and stopover naman ay sa Guangzhou Airport. 11:55 AM yung scheduled flight namin, pero dahil na-delay kaya mga 12:30 PM na siguro kami nakalis. Sa China Southern Airlines pala, may provided ng silang food and drinks. So yun na yung naging lunch namin, and this is a 2 hours flight to Guangzhou. Fun fact, alam niyo ba nung karem ng FYI? Hindi to DIY. This was booked via travel agency, and sa tour na to, nasa 26 kaming lahat na tao. At magkakaibang travel agency yun na, per group, nasa 32,000 per pax yung binayaran namin, kasama na lahat yung plane tickets na back and forth with 23 kilograms na check-in, hotel accommodations, 5 breakfast, 4 lunch, at 5 dinners. Tapos may English-speaking tour guide pa. Yung babayaran na lang is yung mga optional tours na Fox Lady Show na nasa 60 USD per pax, Tianmen Mountain na nasa 85 USD per pax, Baofeng Lake na nasa 75 USD per pax, at yung Changjiang River Night Cruise na nasa 20 USD per pax. Kung napapansin nyo, puro USD yung sinasabi ko kasi nga dito, hindi sila masyado nag-accept ng Philippine Peso. At ayan, arrive na tayo sa Guangzhou Airport, at dahil na-delay nga yung flight natin, almost 3 PM na kaming nakarating dito. Tapos 4:55 yung connecting flight namin to Changsha. Medyo mahaba yung lalakarin namin dito kahit may walk-later pa. Group visa pala yung amin, at kung sino yung nasa pinakauna sa list, siya yung may visa. Pero hindi siya visa na yung nakadikit sa passport mo, kundi paper siya, tapos may list of names ng mga kasama. At as usual, mahaba yung pila sa immigration, pero buti na lang may Filipino-Chinese kaming mga kasama. At ayun, kinausap nila yung mga officers, at sa awa ng Diyos, nakabot naman kami sa flight namin dahil na-delay din daw yung flight papuntang Changsha. Shoutout pala sa sweet na couple na sa una, no? Sana all sweet. So 2 hours din pala yung flight duration from Guangzhou to Changsha Airport, at yung total time ng flight natin for today is 4 hours. Gulat ka no, ganun lang kabilis. Kung may direct flight lang sana talaga from Philippines to Changsha. At almost 7 PM na pala ngayon dito, and no time difference sa Pinas. After makuha yung luggage at nakita na namin yung tour guide namin, naghahanap kami ng palitan ng pera. At gaya na sabi ko kanina, hindi sila nag-accept ng Philippine Peso. Kaya hindi kami nakapagpalit. Pero okay lang kasi more on Alipay yung gamit namin. Yung nasa GCash or yung credit card. Hindi nga kami nakapagpalit ng pera sa buong tour namin. At ayan na ang tour bus namin. Biyahe lang ng 10 minutes papuntang resto for dinner. Di rin pala kami nag-rent ng pocket wifi or bumili ng SIM card. Nag-roaming lang kami gamit yung Globe na 15 gigabytes, valid for 10 days for 800 pesos. I think mas mura na yun kaysa mag-rent ka pa ng pocket wifi or bumili ka ng SIM card. Kasi may wifi na pa sa hotel, tapos may tour guide ka na, kaya hindi mo na magagamit yung data for directions. At parang nasa 7 gigabytes nga lang yung nagamit namin sa buong tour eh. Need nyo din pala mag-download ng VPN dahil sa Great Firewall ng China. Hindi kayo makakagamit ng social media platforms dito like Facebook, Instagram, at iba pa. So ayan, dito na kami sa restaurant. Regarding sa mga meals, busog na busog kayo dito. Kasi kompleto eh. Yung breakfast, may eat all you can sa hotel. Tapos yung lunch at dinner, may mga side dishes, 2 or 3 klaseng ulam, kanin, fruits, dessert, soft drinks, at syempre yung beer. Yun talaga yun eh. Sabi nila drink moderately, pero dito every lunch at dinner may 2 bottles of beer. Kaya drink 4 bottles daily. Joke lang, niran ko lang. After kumain, fast forward lang kasi dito na tayo ngayon sa Huabang International Hotel. Bumiyahe pa pala kami ng 2 hours kasi yung hotel namin nasa Changi City pa. Tapos ito yung room namin. Wow naman, automatic nagbubukas yung kurtina pagpasok nyo. Tapos pag insert naman ng keycard, matik din na nagsasara. Ang ganda dito, kaya lang overnight lang kami. 3 hotels in total pala yung pinagstayan namin sa buong tour. Time check, almost 11 PM na. Kaya good night na muna. See you tomorrow! Day 2, good morning. Parang may kinasal lang dito kagabi oh. So kain muna tayo ng breakfast before gumala. After kumain, lakad-lakad muna sa labas ng hotel. Time check, 7:30 AM na ngayon. Kakapagod nga lang pag nakabook ka sa travel agency kasi wala kang no choice. Imbes matutulog ka pa sana dahil 11 PM na nga nakarating kagabi, need mo pa rin bumangon kasi ang call time ng alis is 8 AM. Kaya don't forget to bring your vitamins or multivitamins. Na pala, ang pangalan ng tour guide namin ay Oscar, at kung hindi ako nagkakamali,
15 years or more na siyang tour guide, kaya based on his experience, mas better kung hapon na daw kami pumunta sa Avatar Mountain at iba pang mga tourist attractions kasi mahahaba daw pala yung pila pag morning. Kaya budol sa umaga, gala sa hapon. So ayan, biyahe na tayo papuntang Zhangjiajie. 2 hours na naman pala yung biyahe. First budol, pangalan ng shop, Initial Latex. Nagbebenta sila ng mga unan, kumot, mattresses at iba pa. Bawal nga lang mag-video sa loob. Siguro for privacy purposes. Yan pala yung tour guide namin, si Oscar. Bukas may assistant na siyang kasama, si Steven. Pero magkamukha sila. Akala ko nga noong una magkapatid sila, pero hindi daw pala. And after budol, punta na tayo sa restaurant for lunch. So dito kami magla-lunch at ayan, may nagpo-perform pa nga sa harap ng restaurant. Sabi ni Oscar, maraming sikat na mga celebrities daw ang kumakain dito. Pero puro mga Chinese celebrities, kaya hindi namin sila kilala. At ayan, sa baba nito, may binibini sa laman doon mga. After ng lunch at dahil may nagbebenta dito na souvenirs sa labas, bumili kami ng 4 na magnets for 20 yuan. Mura na yun kaysa sa mga store ka bumili. At pwede ka pang humingi ng discount. Tapos magaganda pa yung mga design. So dito na kami sa biyahe ngayon papuntang Avatar Hallelujah Mountain. Nasa 20 minutes na yung biyahe papuntang shuttle bus. Kasi sasakay ka pa ng shuttle bus before ka makapunta doon sa Avatar Hallelujah Mountain mismo. At dito na kami sa sakayan ng shuttle bus. Ito yung paligid niya. Yan. At yan yung entrance ng shuttle bus. So, pupunta kami doon. Medyo malayo-layo pa yan. Tapos, sobrang init pa kasi summer ngayon sa China. Habang kumukuha ng ticket si Oscar, kung gusto niyo magkape, may Starbucks pala dito. Tapos, may mga KFC, mga kainan, iba pa. Tapos, yung sumisikat ngayon sa China na Luckin Coffee daw. Ito daw yung panapat nila sa Starbucks dito sa China. Yan, pasok na tayo. Pagpasok niyo pala, may makikita kayong malaki at magandang painting. Kasing ganda nila mami at auntie dyan, oh. Wow! Sabi nila, maganda daw yung Avatar Mountain pag maulap kasi para siyang nakalutang. Katulad nung nasa painting. Tapos, always bring and prepare your passport pala pag napunta kayo sa mga tourist spot. Kasi yun na lang in-scan nila para makapasok kayo. Parang nasa airport lang. At ayan, kung napapansin nyo, wala kang kapila-pila sa sakayan ng shuttle bus. Kaya, dire-diretso lang kami dito. Inapauna lang namin yung ibang tao para nasa isang shuttle bus lang daw kami lahat. Kumapit pala kayo mabuti pag kayo sumakay dito sa shuttle bus. Kasi yung mga driver mabilis magpatakbo. Tapos, pa-zigzag pa yung daan. Nasa 20 minutes pala yung biyahe. At ayan, nandito na kami sa first drop-off. Akala ko ito ng Avatar Hallelujah Mountain, pero hindi pa pala. Masabi, magpipicture lang daw kami dito. Kasi kanina doon sa sakayan ng shuttle bus, may lumapit sa aming babaeng photographer. Siya na daw yung magiging photographer namin sa buong tour dito sa Zhangjiajie. Ang inaalok niya ay photo album at nasa 250 yuan ata yung benta niya. Tapos may mga posters din at saka mga photos na nakalaminate. Akala namin yung mga posters at mga photos na nakalaminate ay libre na pag bumili ka ng photo album. Pero hindi pala, babayaran mo din pala siya. Pero nasa sa inyo lang naman yun kung bibilhin nyo or hindi. Tapos ngayon ko lang nalaman, UNESCO World Heritage pala yung Avatar Hallelujah Mountain. Hindi na ako nakapag-video, pero sumakay pa ulit kami na isang shuttle bus. Yung shuttle bus pala, included na siya sa binayaran mo for Avatar Hallelujah Mountain, kaya wala ka nang babayaran pamasahe. So ayan, sakay muna tayo ng elevator papunta dun sa isang magandang photo spot. May mga monkeys pala dito, kaya mag-ingat kayo. Huwag nyo silang hahawakan or papakainin to avoid injuries. And then, ito pala yung view sa harapan ng Bailong Elevator. Ang Bailong Elevator pala ay yung elevator na nasa gilid ng bundok. At yun daw yung world's tallest outdoor elevator. Ang sabi, around 1 minute and 30 seconds lang, nasa tuktok ka na. At ayan, nakakuha na si Oscar ng mga tickets, kaya tinawag na kami. Diyan tayo pupunta. Mamaya, yan pala yung Bailong Elevator, or also known as 100 Dragons Elevator. So habang naglalakad papunta sa elevator, ayan may mga nakapaskil na mga sightseeing dito sa
Zhangjiajie. At ayan, sakay na tayo sa baylong elevator. Let's go! 大家注意！正对你的那一大片白色的景色，就是张家界的著名电影《张金列队》。据说张家界里有神仙住，我们对面的山顶上就是神仙居住的匡中田园，那里生活着世世代代在山顶上耕作生息的土家族老百姓。各位来宾，电梯马上就要到站了。 At napawaw nga ang lahat. Sa paglabas namin sa elevator, pumunta kami dito para magpa-picture. Pero wala namang magandang background kasi nga hindi pa pala ito yung Avatar Mountain. Maglalakad pa kami dito ng ilang metro. Papunta dun sa, that's the correct answer, shuttle bus. Kaya in total, nasa 3 shuttle bus yung sasakyan nyo para makapunta dun mismo sa Avatar Mountain. So after shuttle bus, nandito na tayo ngayon mismo talaga sa Avatar Hallelujah Mountain. Before kayo pumunta dun, kung nagugutom or nauhaw man kayo, may mga nagtitinda dito ng mga pagkain, mga drinks, kaya pwede kayong bumili dito. Pero may tindahan din pala dun sa loob ha, kayo na bahala kung anong trip nyo. Try nyo pala yung sneaky tofu, parang yun yata yung sikat na snacks nila dito. Mabaho siya, tapos maanghang, pero masarap naman, para sa akin ha. At ayan, ito na talaga yung Avatar Hallelujah Mountain. At alam nyo ba, ang dating tawag dito ay Southern Sky Column. Pinalitan lang ito noong 2010 dahil yung Hallelujah Mountains sa pelikulang Avatar ay inspirasyon ng Southern Sky Column. Pagkatapos nun, ang Southern Sky Column ay sumikat at bilang parangal sa pelikulang Avatar, pinalitan nila itong Avatar Hallelujah Mountain. At after Avatar Mountain, dinner na kasi nakakapagod na lakaran yun. Sa tour na to, siguro nasa 10,000 to 13,000 steps kami a day. Sa mga restaurants pala na kinakainan namin, may mga nagtitinda ng mga nori, dried mushrooms, at mga iba pa. After dinner, another biyahe papunta sa last travel spot for today at yan ang Zhangjiajie 72 Strange Building. Yung vibes nito parang nasa Dubai Global Village na small version para sa akin ha. Sabi ni Oscar, sa mga susunod na taon, tatayuan daw ng hotel dyan. Kaya baka magiging 72 Strange Hotel na siguro yung tawag. Ang galing ng pagkagawa nito, tingnan nyo, sobrang unique. Parang nasa Kimetsu no Yaiba Infinite Castle lang. Yan o, Infinity Castle yan o. At ayan, akit muna tayo para i-check kung anong meron dito. May mga kainan pala at mga souvenir shops dito. And again, para sa akin, mas mura kung sa labas kayo bibili. Doon sa ilalim ng tulay, may mga nagtitinda doon ng mga souvenirs. Mas mura kasi doon. And again, pwede ka pang tumawag. Tapos, ito pala yung view sa second floor. At may nabutan pa kaming nagper-perform dito. So ngayon, pabalik na kami sa hotel. Nagbabago din pala yung ilaw ng building pero hindi na namin siya napanood ng malapitan kasi call time na tapos biglang umulan. Mga 20 minutes lang pala yung biyahe papuntang hotel. Pero hindi na ako nakapag-video pagdating namin sa hotel dahil umulan na ng malakas kaya dito ko natatapusin yung vlog. Hanggang sa muli, see you sa day 3! Nga pala, pag natripan nyo tong video to, palike and subscribe naman tapos pahit na rin ang bell button. Thank you!